Market is down by 54 points or 0.79%. Pansit Canton, parang spaghetti. Pataas ng pataas. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Hump Day Edition. Hindi nakatawid ng humps ang ating market today dahil tayo po ay namula. Sisilipin natin anong ginagawa niya market. Sama natin yung Pansit Canton, yung Monde, Asen, parang magandang combo yan, Monde Asen, Ever at yung Converge. Let's have a short prayer po muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos at titas, baka naligaw lang ho kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs, tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan yung 13 years of experience natin sa pagtatrade ho nitong chaos, yung mga pains and gains ng isang bull and bear cycle, ginawa natin ng mga Tito moves. Kaya kung naghahanap kayo ng tatambayan dito sa stock market, welcome na welcome ho kayo dito sa ating tambayan. Huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Monday to Friday, nagkakaroon tayo ng live stream, live tambayan. Pwede kayong makipagkwentuhan sa mga tambay. Yan po mga titos at titas, pwede kayong magtanong, pwede kayong magpasilip ng mga stocks na minamanok ninyo. Kung bago lang kayo dito sa tambayan natin, meron tayong starter kit at yung trader booster pack. Ang link po nasa dulo ng video na to. Mga titos and titas, sa dulo nito, panoorin nyo pati commercial, yung starter kit at saka yung traders booster pack. Baka makatulong po sa journey nyo dito sa stock market. Sa kalagitnaan nitong video natin, baka lang magustuhan ninyo, huwag nyong kalimutang i-click yung subscribe button. Hindi pala, yung like button. Wag nagustuhan ninyo, ha? Pwede nyo i-click yung like at pwede nyo kalimutang i-click yung skip ads. Yung skip ads po, ha? Tara po, silipin natin yung market. Pero bago natin ituloy yung pasilip natin, ang paalala lang ni Tito na ito pong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po tayo. Hindi po to financial advice and not a recommendation to buy, to sell, or to hold. Ang ating market today ay down ng 54 points. Ang ating session ay mix, financial, holdings, and property sector. Namumula po yan ng industrial services and mining. Sector natin ay green naman po mga titos and titas. Ang value turnover natin, malaki po ito. 6.3 billion. So gumaganda ang value turnover. 94 ang ating gainers, 109 ang ating losers. Ang foreigners, hindi maganda. Nagbato. Marami-rami ito 700. Ito po yan. 730 million worth of shares yung binato po ng mga foreigners today. So, hindi masyadong magandang pangitain pagka lumalabas yung mga foreign sa market natin, ha? So, mamaya silipin natin yung chart, matapos yung mga stabalits natin, unahin natin. Galing sa Inquirer.net, sulfuric smog from Taal Volcano reaches Metro Manila, nearby provinces. Sabi po ng PHIVOLCS yan, Manila, Philippines. The sulfur dioxide plumes from Taal Volcano have reached Metro Manila and neighboring provinces. State volcanologists reported on Wednesday. The DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, said the SO2 have been blown by air to spread over the Metro Manila and neighboring provinces of Batangas, Laguna, Rizal, Cavite, Pampanga, Bataan, and Zambales. Aba, ang layo na naabot pala nung layo na pala naabot na ito. So bakit natin binabalita ito mga titos and titas, no? Sabi ng mga titos and tito, ba't binabalita mo? Ano ba kinalaman sa stock market yan? Abay, meron po mga titos and titas, ha? Kung lagi kayo nakasubaybay dito sa ating tambayan, no? Yung climate change, yung impact ng natural disaster, yan po isa sa mga kailangang binabantayan din natin, ano? Yung disaster preparedness, isa po yan sa pwedeng makaapekto sa economy natin. Although syempre yung natural disaster hindi mo naman din talaga, 'di ba? Hindi mo naman talaga yan mapipigilan, but pwedeng paghandaan, no? Nakakailang balita na po tayo, no? Na yan po ay isa sa mga tinitignang risk, especially sa recovery natin from the pandemic. Next balita po,
Galing sa Manila Bulletin, Palace remains confident of PH recovery from COVID-19. Malacanang said Philippines was slowly recovering from the effects of COVID-19 pandemic on the economy, noting that the government was working hard on balancing, reviving the economy and preserving the public's health. So kita naman yung balancing, 'di ba? Kita naman yung balancing. Yun nga lang, nandito na. Tayo na nga ang longest lockdown. Mga titos at titas. So, sana magtuloy-tuloy yung recovery, no? Especially yung Delta variant, hindi kumalat, mga titos at titas. So far, yung hospital beds natin dito sa Metro Manila ay maganda naman daw po ang lagay, no? Kanina ay binabalita yan. Yan po. Binabantayan din ito. Ito talaga ang dumurog sa ekonomiya natin. Ha? So, confident naman daw ang ating palasyo. Next balita, galing sa Inquirer po ulit. PH ranks second lowest among 53 countries in COVID-19 resilience. Sabi po yan ng isang study. Ano ba to? Nagmamatch ba to dun sa unang balita natin na confident daw sila ang Palas, no? Pero ito naman ay number 53 tayo, no? Sa COVID-19 resilience. Siguro dun sa term kanina na ginamit na slowly recovering. Kaya number 53 tayo. Manila, Philippines. The Philippines has ranked 52nd out of 53 economies in global study that measures the resilience of countries to the COVID-19 pandemic. So basahin na natin. Ang nangunguna po ay ang US, pumapangalawa ang New Zealand, Switzerland, Israel, and France. Yan po ang mga nangunguna, top 5, no? Ang nasa bottom naman ay syempre nandoon ang Pilipinas, India, Indonesia, Colombia, Pakistan, Bangladesh, Peru, and Taiwan. Surprisingly, yung Taiwan nandito po sa bottom, mga titos and titas, no? May mga kasama naman pala tayo. Hindi tayo nag-iisa, hindi tayo malulungkot. Hindi tayo malulungkot. No, mga titos and titas. Yan po. Yan ang nasa data, no, ng COVID. Yan naman, obviously, ramdaman naman natin ng mga Pilipino. Dahil nga isang taon na po tayong naka-lockdown. So, tignan na lang natin. Abangan ang mga susunod na kabanata. Ipasok muna natin yung teka. Asan na ba yung ito? Yan. Yung chart ng PSE natin, mga titos and titas, long read tayo. Today, sinasalo tayo nung ating EMA 13, hindi na halos dumikit. Alisin ko na nga muna itong ginawa nating uptrend dyan. Ito po, mga titos and titas, no? So, pwede pa tayong yumuko kung nandito tayo sa stage na to. Kung eto po tayo, ha, mga titos and titas. So, yuyuko lang, pero hindi dapat magko-cross yung MACD, no? The moment na mag-cross yung MACD, nandito na tayo niyan pag nag-cross yan. So may isang leg up pero baka malabo tayo doon sa 7.4, no? So remember, meron tayong bearish divergence na nakikita, no? Simula pa po ito, parang last week sinabi na natin sa inyo to, may bearish divergence dito. So ang babantayan lang is yung pagyuko nito. Hindi naman niya yuyuko hanggat yung candle ay nagte-trade above, no? Hanggat nagte-trade above yung candle sa yellow and red, hindi po yuyuko yung red. So, crucial tayo in the coming days, Thursday, Friday, mga titos and titas, kasi kung tumagos na yung candle dyan sa yellow and red, yuyuko na po yan. So, mukhang eto tayo. Baka nandito tayo, malalabuan ngayon tayo dun sa 7.4. Lalayo yung chance natin na ma-hit yung 7.4. So, most likely, kung sakaling magre-recover tayo, parang ito to baka hanggang dito tayo sa 7,000 or 7,161, diba? So kaya yung mga resistance na pinlat natin yumuko na pala tayo. Baka ito yun ito yung una, no? Baka ito yung pangalawa. So mga 7,000 to 7,161 siguro, lalo kung yumuko po yan kasi nga meron na tayong bearish divergence dito. So what can we expect kung sakasakali magtuloy-tuloy yan after natin mauntog sa 7,000, sa 7,1? Teka, tignan ko sa weekly, ha. Baka kasi we are expecting a downtrend na ulit. Although sa weekly chart natin,
hindi nag-a-agree yung weekly chart natin, yung weekly MACD natin hindi nag-a-agree na magda-downtrend. So most likely ang worst case scenario natin ay ito. Flat po tayo. Ayun, yun naman ang maganda. So hanapin lang natin sa daily kung sakali saan tayo pwedeng mag-consolidate. Wala yung linya ko Yan. Saan tayo pwede mag-consolidate dito kung sakasakali kasi ayaw sumunod ng weekly natin. Dito sa area na to. 6,740. Yan. Dinaanan naman natin yan So hindi na nakakagulat yan. So pwede tayo dito mag-consolidate. 6,700. Pwede na yan. No? Pwede na tayo dyan. At habang inaantay natin to mga linya na to, ito maganda pag nag-Adidas. No? Kasi pag nag-consolidate tayo dyan sa 6,750 area, above 6,700, aangat itong green, aangat yung pink, aangat yung blue, magdidikit-dikit, mag-a-Adidas yan. Magandang take off yan, no, for me. So, support to watch out, 6,750, above 6,700 area. Yan po yung support to watch out, mga titos and titas. Ipasok natin yung Monde. Ito, napapansin nga natin, yung mga IPOs. Magaganda kahit papano yung performance sila. Yung mga big IPOs, kahit na po sila ay nabubugbog sa umpisa, katulad nito, nalaglag pero dinere-diretso, up na po ito ng 25% from its IPO debut. Up na ng nag-high na ng up to 25%. Wala pa tayong nakikita sign na magko-correct. So, if ever siguro minor correction papunta dito sa EMA 13, yan ang magiging support niyan. Yung resistance hindi pa natin nakikita kung nasaan na nga. Yun ang matindi dito sa Monde. So, kung sakali siguro to, pag nag-correct ito, baka maraming sasalo. Maganda yung forma ng chart So, something like this, nakita nyo po ito nung nag-correct, ilang araw yumuko lang ng konti. Kasi maganda yung forma ng chart. Hindi kasi nalaglag. So, yan po si Monde. Pasok natin si Si kaninang umaga nung sinilip natin, sabi natin na may downward bias na channel. Ako, 406 na pala ito Down ng 1.46%. Aba, parang kinikiling misopli tayo nito. Hindi naman, inverted head and shoulders ba to? Head, shoulder, layo na nito, failed dito Pwede kasing inverted head and shoulders Kaso nga lang, parang nag-fail siya. Diba? Pwedeng ito yun. Ay, teka. Ayan Hindi, yun yung neckline. Wala, malabo. Bowmalabs. Mga titos and titas. So, mukhang pababalan tayo. May downward channel tayo sa M&M's. Ang next support natin will be yung 4 pesos and then ultimately itong loan niya, recent low na 365 medyo malalim po ito. MACD patusok pa rin. Di ko lang alam kung may volume, parang wala rin volume to nung bumababa mga titos and titas. MACD patusok. Sa weekly, silipin natin, baka meron tayong makikitang liwanag sa weekly MACD. Wala pa rin tayo nakikita liwanag. Patusok pa rin po yung weekly MACD niya. Yan po si M&M, si Ever. Eto, may liwanag na rin kaya ito? May liwanag kaya si Ever? Sa daily natin silipin. Ayun, si Ever maliwanag pa sa sikat ng araw. Ngayon po ulit, mukhang nagdi-distribute dito sa area na to baka maging box yan. Lagyan natin ng box. Baka kasi maging box ito, yung area na yan. Baka dyan magdi-distribute, So meron kang clear resistance sa 54-55 area at may clear support ka naman sa 42. So magdi-dribble yan dyan. Mukhang malabo pang kumambyo anytime. Bakit? Kasi nakayuko yung MACD. So sana hindi kayo isa sa mga ma-distributan dyan sa area na yan. So gaganyan-ganyan lang yan dito sa area. Baka mag-dribble lang dito. Before eventually bumaba. Kasi wala naman nga daw silang kinalaman doon sa pag-akyat Diba?
And deny nila yung mga bali-balita na wala silang kinalaman nga naman doon. So yan po ang ever. Last na po, si Converge. Converge ICT, ito isa sa mga classic example no, ng mga big IPOs na umakyat. Ang layo na rin ito since IPO. Kailan ang IPO nito? Noong October. Malapit na rin pala mag-isang taon ito. Ang all-time high was 2350 area. Yan ho yan. Ba't naging ganyan? Saan na tayo? Iba tuloy. All-time high 2350 area. Yan yung kailangan nating i-break. Siguro soon kayang i-break. Nahiya oh. Kinokontrol yung pagliyoko ng MACD. Hindi siya yumuko kahit red tayo today. So most likely makikita natin yung breakout niyan in the coming days. Especially, no? Mga solid Patreonatics natin. Ayan, no? Ayan ang saluhan. Salun-salun na naman ni Emma to. Napakabait. Napakabait, no? Ayun, nasa Emma na naman tayo. Sinalo, so baka makakita tayo ng bomba. Lalayo ulit to sa Emma ha, pagka binomba, baka lakpas na tayong benching ko rito kung sakasakali. Yan po, support natin yung Emma pa rin at saka itong dating breakout point na 21. Ayun, na-i-like nyo po ba? Baka nakalimutan lang i-like. Tapos mga titos and titas, kung gusto manood ng starter kit, andyan na, yan, pati booster pack, andyan na rin po. Magkita-kita tayo bukas sa ating opening bell live. As always, trade wisely. God bless you all. Bye!